Lumalabas ang balita na ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang 1 billion peso civil case laban kina dating Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldico, Congressman Patrick Michael Vargas, ilang opisyal ng DPWH at mga pribadong kontratista kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Pero ang tanong ay ito. Ano ba talaga ang sinabi ng korte? Hindi sinabi ng korte na walang korupsyon. Hindi sinabi ng korte na malinis ang mga respondents. Hindi sinabi ng korte na fabricated ang ebidensya. Ang sinabi lamang ng korte ay ito. The court has not acquired jurisdiction over the case due to the plaintiff's failure to pay the filing fees. At malaking pagkakaiba iyan. Ang kasong ito ay isang civil action for abuse of rights and unjust enrichment na inihain noong Disyembre 2025 ng United People Against Corruption o UPAC. Humihingi sila ng 1 billion pesos danyos laban sa mga respondents dahil sa umano'y anomalya sa flood control projects na nagdulot, ayon sa reklamo, ng patuloy na pagbaha sa Quezon City sa kabila ng bilyon-bilyong pondong nilalaan. Dahil 1 billion pesos ang hinihinging damages, umabot sa mahigit 20 million pesos ang docket at filing fees na kinompute ng Office of the Clerk of Court. At dito pumasok ang problema. Noong February 20, 2026, inabisuhan ang mga complainant na bayaran ng filing fees. Hindi ito nabayaran. Kaya noong April 15, 2026, naglabas ng order ang RTC Branch 81 sa pangunguna ni Judge Madonna Echeverry na nagsasabing hindi nagkaroon ng jurisdiction ang korte dahil hindi na isagawa ang mandatory payment ng docket fees. Ngayon, pag-usapan natin ang filing fees. Bakit ba may filing fees? Dahil ang korte ay hindi lamang forum ng reklamo. Ito ay institusyon ng batas. At ang rules of court at ang schedule ng legal fees ng Supreme Court ay nag-uutos na sa mga civil actions involving money claims, ang docket fees ay nakabatay sa halaga ng hinihinging danyos. The bigger the claim, the bigger the filing fee. Hindi ito arbitrary. Hindi rin ito parusa. Ito ay bahagi ng proseso. May exemption ba? Oo. Kung ikaw ay indigent litigant o pauper litigant, maaari kang ma-exempt sa pagbayad ng filing fees. Pero tandaan ninyo ito, hindi sapat na sabihin lamang na mahirap ka. Kailangan mong patunayan sa korte na pasok ka sa standards ng rules of court at ng mga umiiral na batas. Ang exemption ay hindi automatic. Ito ay kailangang ma-establish. Sa kasong ito, iginiit ng UPAC na sila ay indigent litigants. Ngunit, hindi iyon tinanggap ng RTC. Kaya nanatiling due ang mahigit na 20 million pesos docket fees. Ngayon, ito ang pinakamahalagang legal lesson. Maraming Pilipino ang nag-aakalang kapag dismissed ang kaso, ibig sabihin ay talo na ang complainant o panalo na ang respondent. Hindi ganoon kasimple. Sa batas, may tinatawag na dismissal on procedural grounds at mayroon ding dismissal on the merits. Ang procedural dismissal ay hindi nagsusuri ng ebidensya. Hindi nito sinasabi
sinasabi kung may korupsyon. Hindi nito sinasabi kung walang korupsyon. Hindi nito tinitimbang ang testimonya. Hindi nito ina-appreciate ang documentary evidence. Wala pang trial. Wala pang presentation of evidence. Wala pang judicial finding of liability. Sa madaling salita, hindi pa nasagot ng korte ang tunay na issue. At iyan mismo ang posisyon ng UPAC. Kaya inakyat na nila ang usapin sa Court of Appeals upang questionin ang dismissal at ang usapin ng filing fees. Kaya kapag may nagsasabing na-dismiss ang kaso, ibig sabihin absuelto na si Martin Romualdez. Legalmente, hindi yon tama. At kung may magsasabing na-dismiss ang kaso kaya guilty na sila, mali rin yun. The court simply never reached the merits. Hanggang walang paglilitis sa ebidensya, walang judicial determination kung may pananagutan o wala. Sa batas, procedure is not a mere technicality. Ito ang nagbibigay ng due process sa magkabilang panig. Ngunit tandaan din natin, ang procedural dismissal ay hindi katumbas ng paglilinis ng pangalan at lalong hindi ito katumbas ng pagwawakas ng usapin. Dahil sa batas, minsan ang pinakamalaking laban ay hindi pa nagsisimula sa ebidensya. Nagsisimula muna ito sa proseso. Another day, another regal POV.